Panginoon, na po yung patuloy na humingi po, Panginoon, sa mga puso, tumibigay ng desire, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, na patuloy na magpalalim sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin makilala, Panginoon, hindi lang sa kung ano yung alam namin patungkol sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may mas at mas makikilala ka pa namin ng lubusan, Panginoon. Panginoon, sa pag-aaral namin ngayon, kaya patuloy na bigay sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan, Panginoon, ang kapahayagan sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming maririnig, aming mga mababasa, Panginoon, kaya patuloy na ito'y tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at ito'y magamit namin, Panginoon, sa ikalalago at ikatatagay ng aming pananampalataya. Lalo tigit, Panginoon, ito ay magamit namin, Panginoon, para maipahayag namin kung gaano kasabuti sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa mga kabataan na wala pa rito, Panginoon, alam yung pinagkakaabalahan nila, ito yung patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Bigyan mo rin sila ng desire sa kanilang puso, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. At patuloy na makadalo, Panginoon, ang gawain ito. Panginoon, salamat, patuloy namin inaangkin. Sa umpisa pa lamang po, inaangkin na namin ng katagumpayan, Panginoon. Ang pag-aaral namin ito, Panginoon. Sa ito yung pinakamataan sa papuri, pagdakila at pagsamla. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, pangalahan po tayo. Dako po tayo sa salita ng ating Panginoon at sa pagbabahagi nan po ang ating pong binulay ng salita po ng ating Panginoon. At pangalahan po tayo ni Ate Ira. Sige po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, lalo higit po ay sa atin pong Panginoon. Nais ko po munang magbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa doon po kasi yung 25 ng gabi ng Pasko po. Salamat po sa Panginoon dahil may mga taong ginamit ang Diyos makapagbigay ng mga laruan at damit para sa bata na galing po sa ibang bansa. Salamat po sa Panginoon dahil kanina pong alas dos ay naipamahagi na po siya yung mga laruan at damit dito sa mga bata sa Mayatbang. At salamat po sa Panginoon sa kagalakan, sa pag-ibig na patuloy na ipinapadama ng Panginoon sa mga bata, sa bawat isa. Salamat po sa Diyos na laging pinapakita ng Panginoon, na ipinapakilala ng Diyos yung sarili niya, lalo tigit dun sa mga bata na tuturuan po namin na ang lahat ng bagay ay wala sa Panginoon, na lahat ng tinatanggap natin at lahat ng bagay na meron tayo ay mula sa Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon na sa ganong mga kaparaanan, na season of giving, pinapakita lagi ng Panginoon kung gaano siyang kabuti doon pa lang sa mga tao na hindi naman namin kilala pero ginagamit ng Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos sa kagalakan at sa mga pagpapalang tinatanggap ng bawat isa. Tigit po ay ng mga batang tinuturuan namin na talagang sila ay palaging pinagpapala ng Panginoon. Kaya sa Diyos po yung pinakamataas na papuri. At yung sa akin pong verse ay Exodus chapter 14 verse 13. Sabi po dito, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Yan po, salamat po sa salita ng Diyos. Yung Exodus 14 po ay patungkol sa paghabol ng mga Ehipsyo sa Israelita. Kasi pinalabas na sila ng Paraon, pero nung naglalakbay na sa ilang ang mga Israelita, nagbago na naman yung isip ng Paraon at ang sabi niya, naghanda siya ng maraming hukbo at susundan nila yung mga Israelita kasama yung mga kanya-kanya nilang karwahe. At dito rin po sa chapter 14 yung pagtawid sa dagat na pula ng mga Israelita, kung saan ang Diyos lang naman
At tanging ang Diyos lang yung nagtawid sa kanila doon na nahati. Sabi pa nga po dito sabi dito, yung dagat daw ay natuyo. Di ba pwede namang sabihin na, nahati lang, tas basa pa rin yung pinaghatian. Kasi syempre, gaano na ba katagal na panahon na may tubig yun para maging basa yung pinakang lupa niya. Pero ang sabi doon, tuyo yung dinaanan nila. At doon pa lang makikita natin gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Moises sa mga Israelita, nung pinanghihinaan na sila ng loob, sabi niya doon, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan ninyo, dalang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na niyo muling makikita ang mga Egyptiong iyan. Yan po, salamat po sa Panginoon dahil nandun yung courage, nandun yung pagpapalakas ng loob, yung pagpapaalala na huwag kayong matakot kasi may magagawa ang Panginoon. Di ba nga dun pa nga lang sa pagpapalabas sa kanila sa sa Ehipto ay nagawa na ng Panginoon. Sila pa nga yung may haliging apoy at haliging ulap na gumagabay tuwing araw at gabi. At ano pa kaya yung bagay na kayang gawin ng Panginoon? Mahati niya nga yung tubig na pula, yung dagat na pula para lang magkaroon ng daan. O di ba? Kung isipin natin, parang ang imposible, pero tandaan natin na ang ating Diyos ay Diyos na walang anumang bagay ang mahirap sa Kanya. Diyos na walang anumang bagay yung imposible sa Kanya. The God of impossible. Nakakala mo imposible, pero posible sa Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Paalala yun sa mga Israelita, maging sa atin na tumiwala tayo sa Panginoon, na huwag tayong matakot, na huwag tayong panghinaan ng loob. Kasi ang sabi naman doon na sabi ni Moises, kailangan lakasan ng loob at huwag matakot. Kasi sa Exodus 14:14 ang sabi doon, pumanatag lamang, sabi doon, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Ito po sabi doon. Kaya salamat po sa Panginoon na sa mga panahon na disabled at able ang Panginoon. Kaya lahat po ng papuri at parangal ay tanging sa Panginoon lang. Sa Diyos po ang papuri. Amen po. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. At totoo po yun. Sa lahat ng panahon, maaaring, kasi po minsan na nagiging problema sa tao, sa atin, mga lingkod ng Panginoon, pag okay yung nangyayari, pag okay yung sitwasyon na nararanasan natin, nandun talaga nandun din yung tiwala natin sa Panginoon. Pero nagiging problema pag hindi po okay yung sitwasyon, nandun na nagkakaroon tayo ng doubt. O nandun na nababawasan yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Pero sabi dito, sa salita po ng ating Panginoon, dun sa Exodus 14:14, sabi po dun, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Ibig sabihin po dito, kailangan natin itiwala sa Panginoon, ano man yung sitwasyon natin, ano man yung kalalagayan natin ngayon, basta itiwala natin sa Panginoon. Kasi sabi diyan, ipagtatanggol ka ni Yahweh, ipagtatanggol ka niya. Kaya salamat po sa nabahagi po ng ating kapatid, na kanyang binuloy po ng salita po ng ating Panginoon. At gaya po ng verse ni Ate Ay, ganun din po akin. Dinirekto ko lang po yung akin na hanggang 14. At sabi po dito sa Exodus chapter 14, verse 13 to 14, sabi po sa 13, sumagot si Moises, lakasan niyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong iyan. Sa verse 14 po, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo at purihin po yung pagkabasa po ng salita po ng ating Panginoon. At sabi ko nga po kanina, na minsan ito yung nagiging problema. Kung atin pong mababasa yung mga unang mga verses, yun nga po, yung nasabi na din ni Ate ay kanina, yung
ito po yung pinalaya na. Naglalakbay na yung mga Israelita at napalaya na sila dun sa lugar ng Egyptyo. At dahil dun, nagbago yung isip ng paraon. At dahil dun, sinundan yung mga Israelita. At dahil dun, sa takot ng mga Israelita, di ba po, kung mababasa po natin sa mga unang verses, nandun, sinabi nila ng mga Israelita kay Moses na yun ba yung dahilan kaya pinalaya sila doon para dito sa ilang sila mamatay. At dahil doon, nagkaroon sila ng doubt sa pagtitiwala nila sa Panginoon. Kasi kung matatandaan po natin yung mga previous na pag-aaral natin, madaming pangako ang Panginoon kung bakit sila aalisin doon sa lugar na yun. Pero maraming pangako ang Panginoon kung bakit sila palalayain doon. At dito, habang naglalakbay sila, kung alam na po natin yung kwento na itong paglalakbay ng mga Israelita, talagang sa mga susunod po natin pag-aaral, nandun na, kasi po itong mga Israelita na to ay natitigas ang ulo talaga nila. Dadating sila sa point na susumbatan nila ang Panginoon, kung magugutom sila, yun yung sasabihin nila sa Panginoon, parang magkakaroon sila ng dahilan para sumbatan ng ating Panginoon. At dito po sa verse 14, ay nagkaroon ng doubt kasi nagkaroon sila ng takot kasi sundan nakita nila ang paraon. Kasi nga, nagbago yung isip ng paraon. At dahil doon, nagkaroon sila ng doubt. Yun po yung pagkakaano ko dito na kanina po binubulay ko, na nagkaroon sila ng doubt sa pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kung matatandaan natin, maging sa atin po bilang lingkod ng Panginoon, maraming pangako ang ating Panginoon. Alam niyo po yun. Sa atin, alam natin, nakakabasa tayo sa Biblia, napapag-aralan natin yung mga promises ng ating Panginoon. Pero lagi po natin tandaan, din sabi ko nga po kanina, nagiging problema sa atin bilang isang lingkod ng Panginoon. Kahit alam na natin yung pangako ng Panginoon, kahit ilang beses na natin naririnig, ilang beses na natin napapag-aralan, ilang beses na natin napapag-aralan, ilang beses na natin nababasa sa Biblia, pero pag dumating tayo sa point na hindi maayos yung sitwasyon natin, pag dumating tayo sa point na yung sitwasyon na nangyayari sa atin ay hindi natin kagustuhan. Ibig sabihin po, hindi kagustuhan ng sarili natin. Pag dumating tayo sa point na nahihirapan tayo, pag natatakot tayo, gaya nitong mga Israelita, nagkakaroon sila ng doubt sa pagtitiwala nila sa Panginoon. Sa atin po bilang lingkod ng Panginoon, yun yung isa sa nagiging problema din sa atin kahit tayo bilang lingkod ng Panginoon. Kasi lagi na po natin tandaan, wala naman po talagang nakalagay sa Biblia, kung mababasa natin yung buong Biblia, na ang pagsunod sa Panginoon ay madali. Wala pong ganun, wala po tayong mababasa na ganun. Kasi alam niyo po, kung makikita nga po natin, at mapapansin, mula nung naglingkod at sa Panginoon, pero mas lalo nating naramdaman na mas lalong parang mas humirap. Kasi hindi naman po pinangako ng Panginoon na pag sumunod tayo sa Panginoon, pag naglingkod tayo sa Panginoon, magiging madali. Kasi sabi nga po sa salita ng Panginoon, ang makapagtiis. Di ba po? Ang makapagtiis ay yung maliligtas. Ibig sabihin po, pag sinabing pagtitiis, ibig sabihin po, yung mga mararanasan tayo hindi ayon sa kagustuhan natin. At sa bagay, dito ng Panginoon, sa atin bilang lingkod ng Panginoon, na maaaring sa atin bilang tao, hindi na sa atin yung mga problema, hindi na sa atin yung hindi na sa buhay natin yung mga sitwasyon na hindi na ayon sa kagustuhan natin. Pero ang gusto lang po ipaunawa sa atin ng Panginoon dito ay manindigan tayo dito sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi ang sabi naman po sa Panginoon, sabi ko nga po kanina, hindi madali ang maglingkod sa Panginoon. Wala pong sinabi ang Panginoon sa Biblia na pag naglingkod ka sa Panginoon, magiging madali ang lahat. Kasi ang tanging pangako po ng Panginoon, kasamahan ka niya, tutulungan ka niya. Sabi nga po dyan sa verse 14, may pagtatanggol ka niya. Kasi ibig sabihin po,
Di ba, pag ibig sabihin, pag pinagtatanggol, meron kang laban na nahaharap, hindi lang lingkod ng Panginoon. Pag sinabing makapagtiis ka hanggang wakas siya, ikaw yung maliligtas. Di ba po, pag nagtitiis, may hirap kang mararanasan bilang lingkod ng Panginoon. At yun po yung isang bagay ang pinaunawa po sa akin dito ng Panginoon. Na ano man yung sitwasyon na nararanasan natin, masaya man, mabuti man, hindi man mabuti at hindi ayon sa kagustuhan natin, yun yung manatili yung pagtitiwala natin sa Panginoon. 100%. Opo, hindi madali ang magtiwala sa Panginoon. Totoo po yun, lalo na pag nandun tayo sa sitwasyon, hindi maganda. Na talagang pag dumadaan yung buhay natin sa yanig ng buhay, hindi po madali ang magtiwala sa Panginoon. Pero lagi po natin panghawakan yung pangako ng Panginoon, yung promise ng Panginoon. Hindi ka lang niya sasamahan, tutulungan ka pa niya. At ang sabi pa nga po niya sa verse 14, ipagtatanggol ka niya, pumanatag lang kayo. Di ba po, ipagtatanggol ka ng Panginoon, pumanatag ka lang. At napakasarap pong panghawakan sa ating bilang lingkod ng Panginoon na yung mga promises ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon, tulungan po tayo ng Panginoon, bawat isa po sa atin, na palagi natin panghawakan yung pangako ng ating Panginoon. Nagaya dito sa mga Israelita, talaga nagkakaroon sila, sa mga susunod nga po, nagkakaroon sila ng pagrereklamo sa Panginoon. Nagkakaroon sila ng doubt sa pagtitiwala sa Panginoon pag hindi okay. Pag nagugutom sila, pag nauuhaw sila, nagkakaroon sila ng doubt sa pagtitiwala sa Panginoon. Nagkakaroon sila ng reklamo sa Panginoon. At tulungan po tayo ng Panginoon, ng bawat isa po sa atin, na palagi po tayong makapagtapat lalo na yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi di ba po yung pananampalataya natin, di ba po, yung pananampalataya mo na walang pagtitiwala sa Panginoon, di ba po, parang useless. Wala. Pag wala kang tiwala sa Panginoon, paano mo masasabi? Di ba ang pananampalataya yung mga bagay na hindi nakikita. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon na sa bawat sitwasyon po ng buhay natin, dating bilang lingkod ng Panginoon, mabuti man o masaya, hindi man mabuti yung nangyayari sa atin, palagi po natin panghawakan yung pangako po ng ating Panginoon. At salamat po sa Panginoon, sa Diyos po yung pinakamataas sa papuri. Ngayon po, punta po tayo, dako po tayo kay Kuya JP, next po. Amen. Hallelujah, Jesus Lord. Mga pangarihan sa lahat. Sa mapagpalang gabi ho sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon. At ngayon nga po, nandito na ho tayo sa Exodus chapter 14. Ano po? At ayun nga po, dito po yung sa akin po, share ko po, ang aking pong ibabahagi, ayun nga po sa verse 10 hanggang 14. Basahin ko po muna yung sa unang bahagi na. At nang si Paraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at narito ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila, at sila ay natakot na mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon, at kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. At yun, dito po sa unang bahagi, ipinapakita ho yung bilang tao, kalimitan sa isang tao, dahil po ang tinitingnan nila ay kung ano yung mga bagay na nakikita at hindi yung mga bagay na hindi nakikita. Yun ang tinatanong nila, yung pangangailangan nila sa araw-araw, pagkain, salapi, o di kaya naman yung karamihan sa buhay, pati na rin po yung mga problema,
mga kinakaharap nilang mga pagsubok sa buhay, ganun. At dahil doon, isang paalala ho sa atin na dapat ang pagpukusan lagi natin ay syempre yung mga makalangit na bagay. At dito, yung sa verse na ito, di ba may pangako po ang Panginoon sa lahat ng mga Israelita na ibibigay sa kanila ang lupang pangako. Na ganun, di ba? Tapos sa atin, sa kasalukuyan, yung dapat ang tinatanaw natin ay yung pangako sa atin ng Panginoong Hesus na buhay na walang hanggan. At hindi po yung mga kasinungalingan na sinasabi sa atin ni Satanas na mas mahalaga yung salapi o yung mga pangangailangan dito sa lupa na ganun. Na kaya ganun na nga, di ba? Kagaya nga dito. Kasi sa sobrang nung nakalaya na sila, nung bago sila kasi talagang wala silang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Diyos. Talagang nawala na sila ng pag-asa, kaya sabi nila noon kay Moises na hayaan mo na lang kami dito sa Ehipsyo na magdusa na dito na lang kami, at least meron kaming kinakain, ganun. Nakakakain kami ng maayos, ganun. Tapos nung naandun na sila sa ilang, dapat hindi na lang kami pinalaya kaysa mamamatay kami dito sa gutom. So ganun, kumbaga mas tinitignan nila yung mga bagay na yun na yung pangangailangan nila sa araw-araw kaysa yung pangako ng Panginoon sa atin na buhay na walang hanggan. Na ganun, kaya sa mga ganung sitwasyon dapat syempre magagawa lang natin na matanaw kung ano yung pinaka-importante sa buhay natin, kung meron tayong matibay na relasyon sa ating Panginoon. At yun ang kulang sa karamihan ng tao. Pati naman tayo noon, wala tayong maayos na relasyon sa Panginoon, kaya ayun, madali tayong madala sa ating emosyon, madali tayong madala sa ating takot o di kaya naman mga pangamba. Kaya ayun, yung iba talagang nahahantong sa nai-stress hanggang sumantong sa depression, hanggang sa humantong sa pagpapakamatay kasi talagang syempre kagaya nga ho nung pinag-aralan natin ng nakaraan, yung nabanggit ko, may verse po na kung nasaan ang mga bangkay ay doon nagpepistahan ang mga uwak. At ayun, yung pong bangkay ay sumisimbolo sa mga taong walang relasyon sa Panginoon, at yung mga walang relasyon sa Panginoon ay talagang malayang-malaya si Satanas na lokohin sila, na manipuluhin yung kanilang isipan na gano'n, na hanggang sa humantong sa gano'n nga sa pagpapakamatay, na linoloko sila ni Satanas na yun na lamang ang paraan para matapos yung paghihirap nila dito sa lupa, which is wrong. Kasi kung magawa nilang kunin ang sarili nilang buhay mula sa Panginoon, ay ang kahantungan nun ay walang hanggang pagdurusa sa impyerno. At ayun, dito naman po sa 13, at sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tignan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na iyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. At dito po, isang paalala ho sa atin, lalong-lalo sa ating mga mas nakakaunawa, na tayo po ang maging daan para palakasin ang loob ng mga taong nanghihina, ng mga taong hindi pa masyadong nakakilala sa Panginoon. Tayo po yung maging daan para sa kaliwanagan, para mas makilala nila ang Panginoon, na nasain natin na maging ganun talaga, na tayo yung kasangkapanin ng Panginoon para magtanim ng binhi sa kanila, para magkaroon din sila ng desire, para magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Panginoon. Na kasi talagang
hindi ho sapat yung nakikinig lang tayo lagi, halimbawa pagka Sunday service o di kaya ng mga prayer meeting. Napakahalaga po nung pati tayo ay nakakapagbahagi rin para makapagpalakasan tayong lahat na ganun. At doon din tayo lalago Pagka po, syempre, pag tayo nakakapag-aral, syempre, alam naman natin, kahit ako, talagang hindi naman ako sanay na nakikipag-usap sa ibang tao na gano'n na hindi ako marunong mag-express ng aking sarili sa iba na pagka magkukwento talagang gano'n nga na struggle ko talaga ganun, hindi ako marunong mag-compose kung ano man yung aking sasabihin, pero sa biyaya ng Panginoon nakatulong yung gawain nito para makalabas ako sa aking comfort zone. Kasi kung mananatili tayo sa comfort zone natin, okay yung sa yung comfort zone, okay naman sa comfort zone kasi ayun, maginhawa ang buhay, magaan lang, pero walang growth na mangyayari. At lalago lang tayo kung lalabas tayo sa ating comfort zone at talagang lalakaran natin kung ano man po yung landas na hinanda sa atin ng Panginoon. Bagamat mahirap na talagang hindi madali ang buhay paglilingkod, pero yun lamang po yung tanging paraan para mas lalo nating makilala ang Panginoon. At syempre, para maging pagpapala rin tayo sa iba at para mas marami pa tayong naabot na kaluluwa. Kaya po yun, napakahalaga po na maging daan tayo maging daan tayo para makakilala rin ng iba sa Panginoon, para makapagpalakas tayo ng loob ng iba na ganun nga na kung sila'y nawawalan na ng pag-asa sa ating pagbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos ay ayun, marirealize nila na talagang ang Panginoon lamang ang sagot sa lahat ng bagay. Siya lamang ang solusyon sa lahat po ng problema natin dito sa lupa. Siya lamang po talaga at wala nang iba. At kung tayo magtitiwala sa Kanya, ay ayun na talagang makakamit natin yung mga nasa ng ating puso. Kung yun ay kalooban ng Panginoon. At talagang minsan may mga pagkakataon na ganun nga, talagang yung meron tayong matagal na prayer na halimbawa yung isang tao ay may isang malubhang sakit o yun, cancer, ganun. Nananalangin na siya ay gumaling na ganun. Once na tanggapin na niya na sige Panginoon, kayo na po ang bahala sa buhay ko. Natanggapin na lang niya na talagang mamamatay na lang siya. At ayun, handa na po ako Panginoon na kayo na po ang bahala sa aking buhay Panginoon. At magawa niyang tanggapin lahat ay doon. Yun yung mga panahon kung kailan kikilos ang Panginoon. Pagka po naisuko na natin ang lahat, pati ang ating buhay. Yun ang pagkakataon ng Panginoon para patunayan sa ating Panginoon na siya ay makapangyarihan, na kaya niyang gumawa ng mga imposibleng bagay. Kagaya ho nung sa dagat na pula. O lahat tayo ay daraan sa ganong sitwasyon na magkakaroon tayo ng Red Sea na tila imposible, pero once na magtiwala tayo sa Panginoon na isuko natin ang buhay sa Kanya, ay siya talaga ang kikilos para maitawid tayo sa mga Red Sea ng ating buhay. At ayun po, yun po, at maraming salamat po, at nasa Diyos po lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba. Amen po. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. At totoo po yun, yung una niyang sinabi kanina na binahagi po, nagaya po ng mga Israelita, di ba po ang pangako ng Panginoon ay ibigay sa kanila yung lupang pangako. At sa atin, totoo po sabi kanina kay JP, na sa atin bilang lingkod ng Panginoon sa ngayon, sa kasalukuyan po sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon. Ang pangako kasi ng Panginoon sa atin ay yung buhay na walang hanggan. Dapat doon tayo mag-focus. At gaya dito sa mga Israelita, marami kasi silang nakikita, marami silang napapansin. Kumbaga po, marami silang reklamo sa Panginoon. Di ba po?
nandun na, ililabas na sila, pinalaya na sila sa pagkaalipin sa lugar ng Ehipsyo. Nandun na, naglalakbay sila. Madadaanan po natin sa mga susunod po ng mga verses na ang dami nilang reklamo sa Panginoon, na nauuhaw sila, na nagugutom. Basta po, madadaanan po natin yan na ang dami nilang reklamo sa Panginoon. Marami silang sumbat sa Panginoon. At sa atin dito, sa kasalukuyan po sa atin bilang lingkod ng Panginoon, na mag-focus tayo. Alam niyo yun, tumingin tayo ng tuwid. Sabi nga po, di ba? Sabi, may nabasa nga po ako dun sa Facebook na ang dami sa loob ng church, may isang nagsabi dun sa pastor na aalis na ng church. Nagtanong yung pastor, sabi, bakit daw? Kasi daw, ang dami niya daw nakikita, mga iba-ibang ugali. Nakalimutan ko po yung mga sinabi dun sa nabasa ko. Basta iba-iba pong ugali yun. Pero tinanong ng pastor, pinakuha po siya ng baso at pinaikot, yung punong-puno po ng tubig yung baso at pag daw kailangan walang matatapon dun sa baso. At dahil dun, pag may natapon, ibig sabihin po, pag doon ka nakapokus dun sa baso habang umiikot ka dun sa church, di ba po? Kasi focus ka kasi bawal matapon ng mga tubig. Kasi yun, doon ka lang nakapokus. Hindi mo, wala kang mapapansin sa paligid mo na kung ano-ano. At tayo, sa atin, bilang lingkod ng Panginoon, kung sa Panginoon tayo nakapokus, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, ay ang dahilan lang yung ating Panginoon. Siya lang yung isang dahilan ng paglilingkod natin sa Panginoon. Alam niyo po, wala tayong mangyayaring katitisuran, hindi tayo matitudod. Opo, kasi sa totoo lang, kasi minsan kasi ang ibang tao nagiging problema po, nakapokus sila dun sa mga bagay na nakikita nila. Kaya sa church, bakit natitisod? Kasi nakapokus ka sa iba't ibang ugali ng tao sa loob ng simbahan. Pero lagi po natin tandaan, lahat tayo, lahat ng tao, iba-iba po ng ugali. Kasi lagi po natin tandaan ang church. Yan po ay kumbaga ay parang ospital. Kumbaga po, sa ospital, ano po ang dinadala? Diba po, may sakit. Ganun din po sa church. Ang mga tao doon ay gusto magpaayos ng buhay sa Panginoon. Para po yung may sakit spiritual. Gustong ipaayos sa Panginoon yung buhay nila. Kaya po na yun po yung parang sinasabi ko kanina, na ang church ay parang hospital. Hospital ang dinadala, may sakit. Doon din po. Kaya wag po natin, huwag tayong mag-focus dun sa mga tao sa paligid natin, sa mga problema. Gaya nito mga Israelita po na natin pong binubulay-bulay. Na kasi nakapokus sila dun sa mga nangyayari. Hindi sila nagpo-focus dun sa lupa na pangako ng ating Panginoon na ipagkakaloob sa kanila. At tayo, bilang lingkod ng Panginoon, mag-focus tayo dun sa pangako ng Panginoon. Ano po yun? Buhay na walang hanggan. Kaya pag nag-focus ka lang doon, nakatuwid lang yung pangin mo doon sa Panginoon at doon sa pangako ng ating Panginoon. Pag pinanghawakan yun, alam niyo po, wala tayong magiging reklamo, wala tayong makikita mga problema sa paligid natin. Wala tayong makikita sa paligid natin, nakatitisuran sa ating mga kapatiran. At kung doon tayo nakapokus, alam niyo po, ang Panginoon po yung tutulong sa atin para makarating tayo doon. At magiging, hindi man madali, pero magiging madali sa tulong po ng ating Panginoon. At salamat po sa buhay po ng ating kapatid. At ngayon po ay permission, nag-chat po si Ate Ay, permission sa Opo, nabasa ko po. Okay, salamat po. At ngayon po, salamat po sa Panginoon sa kapahayagan naman po na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala po magpapatotoo. May idadagdag lang po ako. Sige po. Kasi nga po, yun, napakahalaga po talaga na dapat lagi po tayong sa Panginoon nakatingin at pag sa paligid natin, sa mga bagay na nakikita natin. Pero, talagang kahit na tayo ay nakapokus sa Panginoon, hindi talaga maiwasan na may makikita tayo sa paligid natin na gano'n, na nagkakamali. Kasi talaga tao eh. Pero tayo bilang mas nakakaunawa, trabaho natin na syempre
wag tayo magpadalos-dalos. Kung may makita tayong ganun, na wag tayo magpapadalos-dalos na sawayin agad yung mga taong ganun na tsaka syempre, mga ganun nagiging pagka po tayo habang patuloy tayong lumalalim sa ating relasyon sa ating Panginoon, mas lumalawak ho yung pangunawa natin kung bakit nila nagagawa yung mga ganong bagay na ganun, at lahat ng bagay ay merong tamang approach kung paano sila sasawayin, kung paano sila i-correct. At syempre, bago natin gawin yun, dapat lagi natin inilalapit sa Panginoon. Lord, paano ko po ba itatama yung pagkakamali paano ko po ba sasawayin yung aking kapatid na ito? Paano ko po ba siya maaakay sa tamang landas? Ganun, dapat lagi po tayo magtatanong sa Panginoon. Huwag tayong basta-basta na lang magpapadala sa ating emosyon na porkit kasi pagka tayo naging padalos, pagka nandiyan na nga ang emosyon, talagang mas prone tayo na magkamali, na magpadalos-dalos sa Panginoon, na magpadalos-dalos sa ating actions, na which is nagre-resulta na imbis na makorek natin sila ay mas lalo pa silang lalayo kasi matitisod kasi ganun. Kasi minsan may masasabi tayo na medyo foul na pala. Sa tingin natin okay naman, pero hindi pala ayos kasi nasaktan natin yung damdamin ng ating kapwa. Meron po laging tamang approach, at napakahalaga po nung prayer sa lahat ng pagkakataon na ipanalangin natin, Lord, paano ko po ba i-approach yung kapatid kong itong nagkamali, Panginoon? Paano ko po siya maaakay sa inyo, Panginoon, na patuloy na magawa niyang talikuran yung paulit-ulit niyang ginagawang kasalanan, na maisuko yun na ang aking kapatid yung mga ganong kahinaan. At kasi lahat naman tayo dumaan sa ganun lahat naman po tayo may mga nung mga nakaraan, kahit siguro hanggang ngayon may mga may mga pagkakataon pa rin na ganun, na meron pa rin tayong paulit-ulit na nagagawa, at ayun, talagang ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano man po yung mga ganong bagay. At ayun, kaya po napakahalaga lagi ng prayer, syempre. Hindi man po biglaan na maisuko natin yung mga ganong bagay. Process po yan, talagang it takes time. Na dadarating din yung panahon na maisusuko din natin ang buong buo yung ating buhay sa Panginoon. At magagawa nating maging ganap na kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. At ayun process yan habang nabubuhay tayo, patuloy tayong hinuhubog ng Panginoon. At yun po, marami pong salamat. God bless po. Amen po, salamat po sa Panginoon sa naidagdag po ng ating kapatid. Totoo po yun. Tayo dito sa mundo habang nabubuhay ay nasa process tayo. Wala pong magsasabi sa atin dito na tapos na yung process niya. Kumbaga po, araw-araw talaga nandun na nasa proseso tayo ng ating Panginoon. At isang bagay din po yung narinig ko kanina na kasi po, gaya po na sinabi kanina ni Sir JP na about din sa pagsusuway. Yan, about naman po din sa pagsusuway, isang bagay po ang kapag-aralan ko po dati sa pagsusuway ay nasa tamang proseso po yan. Kumbaga po, pag tayo ay nasa loob ng church at may napansin tayo na hindi kaaya-aya, hindi naayon sa kalooban ng ating Panginoon, may nakikita kang hindi gumagawa ng magbuti, alam niyo po, nasa tamang proseso po yan. Meron dapat kumausap, meron dapat na kung sino yung kakausap. At tulungan po tayo ng ating Panginoon na mapag-aralan po natin yun. Na hindi lang ako, lahat po tayo ay matutunan po natin kung sino ba yung dapat na kumausap. Basta po nasa proseso po kung sino yung dapat na sumuway. Kasi minsan po, sabi nga po kanina ni Kay JP, ay minsan hindi natin, akala natin tama yung pagsusuway natin. Minsan akala natin tama yung pagsuway natin din sa tao. Minsan kasi yung dating sa kanila, nakokondena na natin sila. Kaya tulungan tayo ng ating Panginoon na patuloy tayong
tulungan tayo ng ating Panginoon na palaging mas lalo pa natin mas lalo pa tayong tulungan ng ating Panginoon na marami pa tayong matutunan. Kumbaga po, sa Biblia po kasi dito sa ating paglilingkod sa Panginoon, minsan nakala natin, ang dami na nating alam, ang dami na nating alam sa Biblia, marami na tayong alam na verses, alam na natin kung paano ipaliwanag, pero tandaan po natin, na sa bawat araw po ay may kapahayagan ng Panginoon, bawat araw may tinuturo ang Panginoon. At palagi tayong tulungan ng Panginoon at samahan ng banal na Espiritu po. At wait lang po, alalahanin ko lang po yung sinabi ni kay Jake. Sige po, nakalimutan ko po, hindi ko po nadulat eh. At salamat po sa Panginoon sa gabi pong ito na patuloy tayong pinalalakas yung pananampalataya natin. Patuloy na binibigyan at dinadagdagan yung kaalaman po natin patungkol po sa salita po ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay tapos na sa pagbabahagihan po ng salita ng Panginoon at hindi po ay tayo dumako sa ating pong pananalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Tayo po ay pumipit at damsin natin yung presensya ng ating Panginoon. Sige po, hallelujah. Sige sa Panginoon. Ikaw yung Diyos na dakila, Panginoon. Ito yung Diyos na tapat sa aming mga buhay. Ito yung Diyos na hindi nagbabago sa iyong mga pangako, Panginoon. Ito yung Diyos na mabuti, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Tapat sa Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo, Panginoon, na hindi mo babago, Panginoon. Pangako mo noon, Panginoon. Hanggang ngayon, Panginoon, pangako mo pa rin na pinangahawakan namin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagagamit namin, Panginoon, para mas lalo namin magpatatag yung pananampalataya namin sa iyo. Para mas lalo ka namin makilala, Panginoon, kung gaano ka makapangyarihan, Panginoon. Kung gaano ka kadakila, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Sa gabi nito, Panginoon, lahat ng aming narinig, lahat ng aming nasambit, Panginoon, ang aming mga ilabi, lahat ng aming mga nabasa, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Ito yung nagamit namin, Panginoon, sa ikatatagtag ng aming pananampalataya sa iyo. Para mas lalo ko namin makilala, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Na may hayag namin ang iyong kabutihan, Panginoon. May hayag namin, Panginoon, sa maraming tao kung gaano ka kadakila, Panginoon. Kung gaano ka kabuti, Panginoon. Panginoon, salamat sa pribilehiyo, Panginoon. Na makakalingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagpili mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kaunawan sa iyong mga salita, Panginoon. Kung kami lang sa aming sarili, Panginoon, hindi namin ito mauunawaan, Panginoon. Salamat sa pagsama ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na nagtuturo sa amin kung ano yung dapat namin gawin, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko ng bawat isa sa amin, mga kabataan, Panginoon. Tulong mo kami po ng Panginoon na modelo sa mga kabataan, lalo pinit sa lahat, Panginoon. Ang mga tao dito sa sanlibot ng Panginoon na hindi pa nakakakilala sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isang Panginoon na magkaroon ng lakas ng loob, Panginoon, para makapaghayag ng iyong salita. Tulungan mo din, Panginoon, ang bawat isa na manindigan palagi, Panginoon, sa mga pangako mo. Manindigan, Panginoon, sa pananampalataya, Panginoon, namin sa iyo. Panginoon, sa bibig ito, patuloy na ikaw yung nagtagumpay sa aming buhay, Panginoon, sa maghapon ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat ang pagpaprovide mo sa bawat isa, Panginoon, na pangangailangan ng bawat isa. Salamat sa pag-iingat mo sa mga nagdadrive, Panginoon.
Salamat, Panginoon. Panginoon, nilungat dalangin din namin, Panginoon. Kanyang buhay na hiram namin sa iyo, Panginoon. Ito ay patuloy na tulungan mo kami, Panginoon. Ito ay may bigay namin sa iyo yung buhay na meron kami, Panginoon. May aalay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Wala kami ibang masabit, hindi pa sa salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa gabi ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, kakilayan ka, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon. Sa aming pagtulong, bigyan mo kami ng mahinding na pagtulog, Panginoon. Hallelujah. Yung patuloy na mag-iingat sa amin, Panginoon. Yung sa aming pagtulog, Panginoon. Hallelujah. Yung lukuban mo kami, Panginoon, ng inyong makapagnarihang dugo, Panginoon. Kapag hindi makakilos ang kaaway, Panginoon. Yes. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga panaginip na makalangit, Panginoon. Ipahayag mo, Panginoon, ang kapahayagan mo. Panginoon, maraming salamat sa gabi nito. Sa ito yung pinakamataas sa kapuri. Sa dakila at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po kayo, JP. Good night po. Good night po. God bless po. God bless po.